Posibleng mawala ng internet ang buong mundo dahil nagbabala na ang NASA sa paparating na solar storm. This is a solar storm, and it could shut down the internet and electricity for the entire world very soon. Mawawalan daw ng internet sa 2024? Totoo ba to? Some of the destruction of communication infrastructure could bring about the end of the internet. Kamusta 30s? Alam nyo, nakikita ko lagi itong discussion na to sa internet. Napakabigat na topic niya ngayon. In fact, sa mga GC na kasali ako, pinag-uusapan talaga siya. Siguro dahil una, direkta talaga tayong lahat na maaapektuhan nitong pag-uusap na to, no? Kung sakali man na mangyayari siya. Marami sa atin na mawawalan ng kabuhayan, marami yung mga kinasayanayan natin, no? Especially sa modern age, na mahihinto at masyasyak talaga tayong lahat. Ito yung video nung solar storm, solar flare. Yan. Alam nyo ba na dahil daw dyan, posible na mawala ang internet. Ako, paano kaya yung mangyayari kung sakali na wala na ang internet? Naaano ka, no? Napapaisip din ako dito eh. Anong gagawin ko pag wala na internet? Anyways, bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Nasa ilalim po yung mechanics natin. Sundin nyo lang kung gusto nyo manalo. Tanungin muna natin, ano ba yung solar flare? Kasi, sabi no, yung English na meaning niya, burst of radiation coming from the release of magnetic energy associated with sunspots. Yun nga yung pinakita ko na video sa inyo kanina. So, napatanong ako, paano niyan maaapektuhan yung internet? Sabi no, yung heightened, no, sobrang solar activity, it puts critical infrastructures at risk, including daw yung mga power grid, satellite, underground fiber optic cables, ganyan, navigation, GPS systems, pati yung mga radio transmitters and communication equipment. Napakarami talaga kung sakali ang maaapektuhan nito. Para malaman natin at mas maintindihan natin kung bakit mawawala yung internet dahil dyan, puntahan natin yung isang tinatawag na si Professor Peter Becker. Isa siyang lead researcher sa George Mason University at siya ang dahilan kung bakit pinag-uusapan natin lahat to ngayon. Isang araw kasi pumunta siya dun sa Fox Weather at sinabi niya na sa panahon ng internet na na-enjoy natin to, tahimik daw yung activities ng sun. Pero eto ngayon ha, merong 10% na tsansa, ang laki nung 10% tsansa na sa susunod na dekada, sabi niya ito ha, something really large is going to happen that could potentially wipe out the internet. Wipe out yung ginamit niyang term ha. Kung ano ibig sabihin niya dyan, hindi ako entirely sigurado kung ano yung wipe out at mawawala na ba talaga. Hindi natin alam. Miski ako napaisip ako ha, biruin mo, mawalan lang tayo ako ha, mawalan lang ako ng isang araw ng internet. Malaki talaga yung nawawala. Lalo pa ngayon, no, nakaramihan natin, Pilipinas lang muna tayo ha, napakarami sa atin, no, nagtatrabaho sa BPO, napakarami sa ating work from home, mga VA, talagang maaapektuhan talaga lahat at ang hula ko in the long run, malaking magiging epekto sa economy. Hula ko lang yan ha, hindi ko eksperto pero sure na sure ako 100%. Kung mangyayari man to, magugulo talaga tayong lahat. Lahat tayo. Lahat. Pero meron din akong nakita. Ito ngayon yung nagiging away sa internet, especially sa TikTok. Merong mga nagsasabi ng ganito. Ako talaga ha, to be honest, kabado ako dito, pero marami rin yung natutuwa pala. Tsaka na-e-excite. Sus! Noon nga kami walang internet, wala rin kaming cellphone. Buhay naman kami. Mas nangangamba pa kami dun sa puno na inaakitan namin dahil wala ng bunga, haha. To which somebody replied, di bumalik ka noon sa panahon mo, leche. Ito yung mga nakita kong comments dito sa, ano na to. Marami kasi talaga, to be honest ha, ako ha, mas maganda naman kasi talaga para sa mental health nat. Kung akong masusunod, mas okay sa akin yung dating panahon. Pero nag-evolve na kasi tayo. Marami na talagang dependence sa internet, marami na talagang maaapektuhan. Kaya, alam mo yun, iba na rin talaga yung panahon. Mas masaya siguro, no? Mas maganda sa mental health kung wala. Pero, eto na kasi. Naghanap-hanap ako ha, kung anong magiging
posibleng epekto sa mga tao kung sakali. Nagbasa-basa ako ng comments. Ito yung isa sa mga comment na nakita ko. Sabi niya, kapag mawalan ng internet, parehas naman kami ng unang reaction dito, maaapektuhan ng mga trabahong internet, BPO at bangko. Ayan. Lahat tayo apektado dyan. Kahit hindi ka nagtatrabaho sa BPO, kahit hindi ka nagtatrabaho sa bangko, ginagamit mo yan, yung bangko, diba? Dadaan at dadaan ka dyan, maapektuhan ka pa din. Ito yung pangalawa, hindi ka makakapag-send or makaka-receive ng pera sa GCash, Palawan at iba't iba pang mga pagpapadalahan ng pera, di ba? Which is, direkta yung mga katulad ko na apektado. Kasi kami tumatanggap kami ng sweldo galing sa internet din, di ba? Marami pa. Syempre, ano yan, chain reaction, di ba? Hindi lang naman porket hindi ka tumatanggap sa internet, kunyari yung nagbibigay sa'yo, tumatanggap sa internet. Mahaba yung chain at apektado lahat ng nasa likod kung sakali. Number 3, ito na nga, yung bababa ang ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi niya dito, no, na BPO companies ang dahilan kung bakit hindi bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Di ba nga, makabagong bayani ang tawag sa mga BPO? Ayan, kasi sila talaga yung nagsisave ng economy talaga natin. I think panahon pa ni GMA, kung di ako nagkakamali. Eto na, number 4. Hindi natin makakausap yung mga mahal natin sa buhay. Napadali ng internet yung mga usapan. Diba, napakadali lang mag-video call kahit nasa ibang bansa. Paano kung nasa ibang bansa yung mga mahal mo sa buhay? Pag nangyari to, nakakapraning yun. Nakakabaliw yun. Diba? Yung nasa Pilipinas nga lang yung kausap mo, napapraning ka na. Paano kung nasa malayo? Eto pa, posible na ma-delay ang sahod ng mga batang 90s na average minimum worker dahil ang pag-receive ng salary ngayon, kailangan na rin ng internet para ma-access. Yun na nga yung sinasabi ko, chain reaction kanina. Sa bangko, ATM, mga bank app, para mag-transfer ng cash, affected talaga tayo kung sakali. Diba? Dahil dyan nga, sa comment nung kanina, na okay lang naman daw walang internet, may mga nagko-comment ng ganito, lagi kinukumpara ang noon sa ngayon. E di mag-time travel kayo, sabi. Modernong panahon na ngayon, kahit anong sabihin yun, di na mababago yun. Kaya kung ako sa inyo mga 90s card user, shut up na lang kayo. Siya yun na, hindi ako nagpapa-shut up. Ganyan. Apektado talaga tayong lahat eh. Kahit ano bang pagpaikot-ikot natin dito sa mga nangyayari na to. Eto ngayon yung question ko. Given na may ganitong warning, ganito lang din yung di ba, pandemic yung nakaraan. Ganito lang din. What if yung 10% chance na yun ay ma-push talaga? Seseryosohin kaya to ng ating government? Seseryosohin kaya to ng ating mga scientists? Magte-take chance kaya sila para ma-prevent yung ganitong pangyayari? Sabi nga 10% lang, pero lalabanan ba nila yung 10% na chance na yon? Hopefully meron tayong mga preventive measures. Pero nag-aanap pa ako. Kanina pa ako nag-check ng mga comments. Parang wala pa. Discussions pa lang for now. Wala pang mga gumagawa talaga ng direktang action sa ngayon. Bukod kay Professor Peter Becker. Sabi dito, no, nakikipagtrabaho daw siya sa Naval Research Laboratory para gumawa daw ng early warning system. Yung early warning system na yan, nagwa-warning ng mga posibleng magnetic field disruptions within 18 to 24 hours para daw ma-mitigate yung problema. Ibig sabihin, pag na-warningan daw, may ganito mangyayari, ganyan mangyayari. Hindi ko naman din alam scientifically yung kabuuan ng mga pangyayari na yan. Pero pag na-warn na ganon, pwede raw yung mga satellites, yung mga kagamitan, ilagay sa safe mode. Diba lahat naman mayroong mga safe mode talaga na ginagamit. So hindi ko yan naiintindihan ng kabuuan, pero hopefully, maipush talaga at maseryoso. Which is yun yung tanong natin mamaya, maghintay kayo. Alam mo, napaisip talaga ako dito. Actually, kinakabahan ako kung sakaling mangyari siya. Kasi, di ba, trabaho ko, ito internet talaga. Di ba? Paano ako? Paano rin yung iba? Siyempre, hindi lang naman ako iniisip ko. Iba din. Lahat talaga tayo lulubog dito. Kahit may internet o wala yung trabaho mo. Kasama ka, damay ka dito. Chain reaction. Yung sinasabi ko, di ba? Lahat talaga tayo apektado. Pero, eto na. Ano kayang gagawin natin pag walang internet, no? Nagkakita ako ng mga comment. Ayan, tingnan natin kung mapapakita namin. Pero may mga nagsasabi, hala, mag-download na kayo ng mga movies. Maraming movies. Baka ganyan, gawin ko. Download na marami ng movies, ganyan.
para ipa-play na lang kung sakali kasi nakakatamad talaga yun. Lalo na tayo, di ba? Yan na yung buhay natin, video games, movies, series, drama, ganyan. Hindi tayo ma-update lahat, eh. Hindi ko lang alam kung apektado rin yung broadcast signal ng TV dito. Pero kung sakali man, di ba, balik tayo lahat sa TV, gano'n. Hindi ka talaga alam, nakakaloka talaga. Siguro kung meron magandang mangyayari dito is mababalik tayo sa nakaraan. Di ba? Maraming maglalaro ulit sa labas. Yan ang hula ko talaga. Dadami ulit ang mga tao sa labas. No? Usap-usap ulit yung mga tao sa labas. So ito yung ating question of the day ha. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo. Titingnan ko yung mga sagot nyo sa ilalim. Kung sakali na mawawala ng ilang buwan ang internet, okay lang ba sa'yo na pansamantalang bumalik sa isang mundo na wala nito? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. At Siglado the Third.